Good morning. Afternoon na pala mga boss. Lunchtime amin dito. Nandito ako ngayon sa Florida. Ayan, dahil si company ay nagpakandak ng first aid training. Pero sa company office namin, bali anim kami na nag first aid training. So, pinadala dito yung nagte-training sa amin yung trainer. So, kasi kung yung ibang tao ay hindi pinapasok dahil nga masama ang panahon, hindi makapaghukay. So, pabor sa amin dahil kami ay nasa first aid training, at least may oras kami kahit papaano. Kasi kung ganoon mangyayari na hindi pinapasok, at least guaranteed naman na 40 hours dito sa company namin. Pero kung may overtime ka, sayang, kakainin lang. Pero kasi ang rules dito, syempre masama ang panahon, mas sila, unsafe sila, useless kasi kung lalabas kasi wala namang magagawa kung malakas ang ulan. Kaya pero guaranteed 40 hours. For halimbawa sa isang linggo may overtime ka, syempre kakainin. Pero kung papasok ka ng Sabado, sosobra ka pa rin sa 40 hours kasi araw-araw dito may extra hours. In 2 weeks time, di ba, may certain na extra pa rin na oras. Tapos kasi dito 80 hours in 2 weeks. Yan ang sahuran dito, 2 weeks. Sumobra ka ng 85 hours, halimbawa 85 hours, tapos ang oras mo sa in 2 weeks ay nasa 100. So 85 minus yung 100, so 15. Yung 15 hours mo mga bossing, ano na yan, 1.5. Ibig sabihin time and a half ang wage mo niyan. Kaya kung masipag ka, talagang pasukan mo ng 2 Sabado, nakaka 100, halimbawa nakaka 105, 110. Kung halimbawa 105, o di may 20 hours ka na na 1.5 time and a half. Siyempre pag malaki ang income, malaki rin ang tax na ibabawas sa'yo. Sa mga normally na tax lang 18-19%, pag malaki nasa 21-22 plus kiwi pa. Ganon din naman, kakabig ka lang kahit pa paano ng konti. So yun ang patakaran ng company namin dito. Iba-iba kasi mga ng rules ng company, kaya at least dito may 1.5 na time and a half na sa sa overtime. Yun lang po guys, dahil 1 o'clock na, back to na kami at sa training. Ay, masama na naman panahon. So next video po tayo mga guys. Salamat.